Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Meron naman tayong inayos dito na Yamaha Aerox 155 kasi bigla lang daw namatay habang tumatakbo at ayaw na umandar. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, sana huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At tinignan natin yung kanyang battery. Okay pa naman yung kanyang battery. Malakas pa naman. At bakit ayaw pa rin mag-start at ayaw umandar? Kaya ngayon, simulan na natin. Ngayon, binuksan na natin, tinanggal na natin yung compartment. Wala na tayong paligoy-ligoy pa kasi nakita natin sa panel board kanina na nag-error 12 itong kanyang motor kaya ayaw mandar at ayaw mag-start. Ito palang nangyari, nasunog yung kanyang socket at saka yung wire dito sa kanyang stator. Ito yung galing na wire sa kanyang ECG o starting coil. Kasama po ito sa kanyang CKP sensor. Kaya ang gagawin natin dito, aayusin natin at dudugtungan natin ng wire. Iba-bypass natin itong isang linya na nasunog kasi sabi ng may-ari ay matagal na daw itong kanyang problema dito sa kanyang motor na bigla lang daw mamamatay habang tumatakbo. At ang ginagawa niya ay pinapahinga lang daw niya itong kanyang motor. Standby lang muna niya. At pag in-start niya ulit ay umaandar na naman ulit. Pero ngayon bigla lang daw namatay habang tumatakbo at pinahinga niya. Yung ginawa niya dati, ginawa niya na pinahinga niya itong kanyang motor pero ayaw na rin umandar. Kaya dinala niya dito sa atin at pinayos niya. At nakita natin na nasunog pala itong socket at saka yung wire dito sa kanyang stator o ECG. At wala na tayong paligoy-ligoy pa dito mga amigo, mga lods. At inayos natin kaagad yung nasunog na wire. Yung ginawa natin, nilinis natin yung mga contact point. Tapos iba-bypass natin yung nasunog na wire. Nagpabili pa ako ng wire sa may-ari at saka electrical tip at saka yung soldering lead kasi kailangan natin hinangan itong kanyang wire na binaypass natin o iba-bypass natin mamaya para mas matibay at makapit siya at tumagal pa yung kanyang wire at ang wire na ibinaypass natin. Kaya ngayon lilinisin lang muna natin at saka pahigpitin natin sikwatin natin yung mga contact point, yung kanyang female na socket para mas humigpit siya pag binalik natin. Yung dalawang contact point dito okay pa naman, hindi pa naman nasunog. Kaya ibabalik natin yan. Tapos yung isa lang yung iba-bypass natin dito. At ito na, dumating na si sir. Ito na yung pinabili natin, yung wire at saka soldering lead. Kasama na rin yung electrical tip. Mas maganda sana kung meron tayong socket dito na ipapalit, yung mga aftermarket, pero wala tayong available ngayon kaya i-repair lang muna natin. Kasi merong mabibili sa online itong socket ng kanyang wire dito sa kanyang ECG. Kaya sinabi natin sa may-ari na mag-order siya sa online. At kung dumating na ay ikakabit natin. Temporary lang muna ito. Itong ginawa natin na ni-repair pero matibay pa rin kasi ihinangin natin. Ito talaga ang madalas na issue ng Aerox 155. Yung kanyang ECG. Itong mga malalaking wire dito galing sa kanyang stator. Itong socket na to masusunog siya at ayaw na mag-start at ayaw umandar. Yung issue dito ay error 12 at saka umilaw yung kanyang MIL o malfunction indicator light. At merong nakalalagay na lumalabas dito sa kanyang panel board na number 12 kaya nag-error 12 itong kanyang motor kaya ayaw umandar. At least kung mangyari man sa inyo ito ay meron na kayong idea. Ganito lang yung gagawin ninyo mga lods o mga amigo kung ano yung nasunog na wire. Yan lang yung lalagyan nyo ng bypass. Yung ginawa ko dito ay yung double na wire, yung number 16 yung ibinaypass natin dito. Yung para sa mga extension wire, yung ikinabit natin na wire dito. At ngayon hinangan natin. Ang ginawa ko dito ay binalatan ko yung wire na nasunog tapos itinali ko yung wire na bagong bili dito. Yung wire na number 16. Tapos hininangan natin para mas matibay siya at kumapit at hindi mag-lose contact at hindi siya basta kalawang para tumagal pa yung wire na ikinabit natin o binaypass natin at yung connection natin. At least magiging matibay siya kapag hininangan natin at hindi basta-basta mag-lose contact at o maputol. Kapag nangyari sa inyo ito ay ganito lang yung gagawin ninyo kung gusto nyo mag-DIY at kung hindi nyo naman kaya pwede rin ninyong ipaayos sa mga shop o sa mga mekaniko na kakilala ninyo. Mas mabuti talaga kung ipaayos niyo sa mga mekaniko kasi kompleto sila ng mga gamit. Tulad ditong wire stripper at saka
Itong soldering iron, mahirap kapag walang wire stripper kapag ganito ang nangyari. Malalaki pa naman yung wire at saka tumigas dahil nasunog, at ngayon hinangan lang natin. At dahil tapos na nating nahinangan, linisin lang natin ng liha na number 120 o 180 na liha. Itong mga contact point dito sa male socket. Tapos doon din sa female socket, linisin lang natin. Importante talaga na malinisan natin itong mga contact point para maiwasan natin ulit yung pagkasunog at mag-lose contact. Yung dahilan talaga dito sa pagkasunog ay nabasa ng tubig o nalagyan ng mga buhangin o alikabok. Tapos nag-lose contact kaya nasunog. Hindi naman to masusunog kapag maganda yung contact niya dito sa kanyang socket. Kasi ang dahilan talaga ng pagkasunog ay yung pag-lose contact. Kasi kapag nag-lose contact, magkakaroon siya ng spark o excess na kuryente. Kaya umiinit yung wire. Kaya unti-unti siyang nasusunog, tapos nagkakaroon siya ng carbon. Kaya hindi na talaga siya makatawid yung kuryente, kaya ayaw na umandar. At ngayon i-organize ko lang to. Lagyan ko muna to ng electrical tape at mamaya abangan ninyo. Subukan nating paandarin kung maayos na ba itong kanyang motor, mapaanda na ba natin. Lagyan ko lang to ng mga electrical tape, balutin natin ng mabuti para hindi siya mabasa at malagyan ng buhangin o alikabok para hindi siya mag-lose contact ulit o hindi masira yung wire niya kagad, yung ating connection, yung ating hininang na connection dito sa kanyang wire. At saka sinaksak natin ulit yung kanyang socket kasi okay pa naman yung dalawang contact point niya dito. Isa lang yung wire na nasunog, itong kulay pula na wire. At ang ginawa natin dito, inipit natin yung female na contact point para humigpit siya kapag sinaksak natin ulit. Sinikwat natin gamit itong maliit na flat screw para lumiit yung butas ng ating female socket. Masyadong dumikit at tumigas yung kanyang contact point dito sa kanyang socket, kaya nasugatan tayo. Parte talaga yan sa trabaho, yung masugatan natin tayo sa ating mga trabaho habang gumagawa tayo ng motor. Ganito talaga tayong mga mekaniko at hindi talaga natin maiwasan na sumablay at magkasugat tayo o masugatan yung kamay natin habang gumagawa tayo. Hindi naman tayo perfecto, kaya ingat-ingat talaga tayo habang gumagawa tayo. At ngayon i-organize ko lang itong ating inayos na wire dito sa kanyang ECG o socket. Balutin ko ng mabuti para hindi siya mapasukan ng tubig at saka alikabok. At okay na, tapos na nating na-organize, nabalutan na natin ng mabuti ng electrical tape at malinis na siyang tingnan. At ngayon ikabit na natin yung kanyang compartment. Tapos ibalik lang natin yung kanyang battery at saka yung kanyang fuse box at yung dalawang relay. Ikabit lang natin, ipasok lang natin dito sa butas, sa gilid ng kanyang butas, dito sa kanyang lagayan ng battery. At kailangan nating unahing ikabit itong dalawang relay bago natin ikabit yung fuse box para hindi tayo mahirapan. At ito na, ikakabit na natin yung kanyang dalawang relay dito sa kanyang holder. Tapos sunod natin ikabit yung kanyang fuse box at saka itong kanyang wire dito sa kanyang battery. Unahin natin dito itong kulay pula na wire, itong positive. Ikabit natin dito sa positive terminal ng kanyang battery. Kailangan natin unahin itong positive na wire dito sa kanyang battery terminal para maiwasan natin na mag-spark. Tapos sunod natin ikabit yung negative na wire dito sa negative terminal ng kanyang battery. Ayan, okay na, naikabit na natin yung dalawang wire dito sa kanyang battery. Yan, subukan nating paandarin. Ayan, ayos, sumandar na rin. One click pa. Naayos na natin yung kanyang motor. Sabihin yun na talaga yung issue dito. Itong error 12, yung nasunog na mga socket at saka wire doon sa kanyang ECG. At saka kanina na error 12 ito. Meron itong kalagyan na number 12 sa kanyang panel board. At saka umiilaw itong kanyang malfunction indicator light o check engine. Nawala na yung kanyang error 12 at saka check engine kasi nagre-learn na yung kanyang ECU at tumandar na rin. Ayos, okay na.